Huwag kang matakot, Kaloy. Hindi ako masama. Ito yung problema na matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Kaso, natatakot ako na baka matakot ka sa akin. Huwag kang mag-alala, Paeng. Wala akong pagsasabihan tungkol dito. Salamat, Kaloy. Tunay kang kaibigan. Ako si Kaloy. 62 years old na ako ngayon. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol to sa isang kaibigan ko noong araw sa isang sitio sa Iloilo. Magsisimula ang kwento kong to noong dumating sa sitio namin ng mag-asawang Mang Mameng at Aling Gloria. May dalawang anak sila nito, isang dalagitang nagangalang Rose at isang kaidarang ko namang nagangalang Paeng. Nung unang dumating sila sa sitio namin, 15 years old pa lang ako nito. Ayon sa kwento-kwento, ampon lang daw nila si Paeng. May mga kwento ring nakarating sa amin na kaya raw sila napadpad sa sitio namin ay dahil sa pinaalis daw sila sa dati nilang lugar. Ayon sa usap-usapan, rapist daw ang tatay nilang si Mang Mameng. Pero itong si Manang Gloria, pinagtatakpan pa raw ang asawa niyang manyakol. Imbis na iwan at isuplong sa mga pulis, sumama pa tong lumipat ang tirahan dito sa sitio namin. Hindi rin maalis sa isip ng mga tao sa amin na baka yung anak nilang si Rose ay baka pinagsasamantalahan na rin ang kanyang sariling ama. Maganda kasi si Rose, may hubog yung katawan niya, pero isa siyang pipe, hindi siya nakakapagsalita. Itong si Paeng naman, masyadong mahiyain, halos hindi lumalabas sa bahay nila. Pero may nakapagsabi sa amin na itong si Paeng raw ay may pagka-weirdo. Minsan raw kasi nakita nila tong pumapasok sa gubat tuwing hating gabi. Naawa nga ako minsan sa kanya kasi parati ko tong nakikitang sinasaktan ng amain niya. Minsan, napapansin ko na lang tong nakasilip sa bintana nila. Ayaw niyang lumalabas, para ba siyang takot sa mga tao. Ang pamilya nila ang siyang laging bukang bibig ng sitio namin noon. Lalo na sila Mang Ador at Aling Adoray. Sila yung leader sa pagchichismis sa pamilyang to. Itong mga kapitbahay naman namin, paniwalang paniwala sa dalawa. Halos araw-araw, may kita mo sila nagtutumpukan para lang bantayan ang buhay ng pamilyang to. Umagang-umaga nandito kaagad kayo sa harap ng kapilya para lang pagchismisan ng buhay ng pamilyang yon. Kayo talaga Adoray at Adorang pasimuno lagi. Magbihis na nga kayo at mag-uumpisa ng misa. Agad naman nagsikulasan ng mga tao nang sawayin sila ni Pastor Eddie. May maliit kaming kapilya na gawa sa tablatyero sa sitio namin, kung saan tuwing linggo, nagsasama-sama ang mga taga rito sa pangunguna ni Pastor Eddie na nakatira pa sa bukana ng sitio namin. Malayo-layo yung tirahan niya nito. Malapit na siya sa pinakabarangay ng sitio namin. Samantalang yung amin, medyo malayo na sa sibilisasyon. Kaya yung lugar namin, minsan ay takbuhan at taguan ng mga masasamang tao. Hindi ko nga alam pero mabuti naman ang turo ni Pastor sa mga taga rito. Pero yung mga tao rito, ubod ng sasama ng ugali. Kapag nasa loob sila ng kapilya, akala mo kung sino mga santo na hindi gagawa ng labag sa Diyos. Bihira lang din kasi kaming dalawin dito ng mga opisyalis ng gobyerno dahil na rin sa takot. Dahil ang iba sa mga taga rito ay mga rebelde ang asawa, kaya takot silang pumasok sa maliit naming sitio. Paminsan-minsan, may mga sundalo rin namang dumadaan dito, pero hindi rin naman sila tumatagal, kaya hindi sila nagpapang-abot ng mga rebeldeng bumababa sa amin. Sanay na kami sa takbo ng buhay namin dito, kaya kung bagong salta ka rito, maninibago ka talaga't matatakot. Pero kung ikaw naman yung tipong kriminal, bagay sa itong lugar namin, dahil madalas na nag-aalangan pa yung mga pulis na pumasok dito. Pangangaso at pagtatanim ng mga gulay ang pangunahing hanap buhay ng mga taga rito. May iilang nag-uuling din at nagsasaka ng palay sa amin. Marami nag-aalaga rin ng mga hayop tulad ng mga manok, bibe, gansa, pato, kambing, kalabaw at kung ano-ano pa. Kontento na sila sa ganitong buhay. Sa edad ko na to, ilang beses lang ako nakababa ng bayan. Tanda ko pa nga nung birthday ko, pumunta kami sa isang kamag-anak naming namatay sa bayan. Ang ikinaganda lang kasi sa lugar namin ay yung magandang tanawin at sariwa ng hangin. Pero nang dumating ang mag-asawang Mameng at Gloria, dito na nagsimulang umingay ang sitio namin. Si Mang Mameng kasi, laging lango sa alak tuwing umuwi galing sa pag-uuling. Samantalang si Aling Gloria naman, wala ding magawa sa asawa niya. May amo kasi ito sa kabilang barangay, kaya lagi itong wala sa bahay nila. Ang uwi nito kung hindi hapon, gabi na. Naiiwan naman sa bahay ang dalawang anak nila. Si Rose nito, palagi ko nakikitang nakikipaglaro sa ibang mga bata. Samantalang si Paeng, nasa loob lang to ng bahay. Nakatingin lang sa amin to habang naglalaro. Choice niya talagang hindi lumabas ng bahay. Hindi naman namin alam kung ano ang dahilan niya nito. Sobrang putla na nga ng balat niya
Halos hindi na kasi nasisikatan ng sinag ng araw. Hanggang isang araw, may dumating na grupo sa sitio namin. Ito yung grupo ng rebelde na palaging bumababa sa sitio namin. Pinamumunuan sila ni Kaberting. Nung una, buwanan yan kung dumalaw sila sa sitio namin para mangolekta ng mga perang kinukulimbat nila sa mga tao. Hanggang sa halos linggo-linggo na silang bumabalik sa amin para simutin ng kakarampot na kita ng mga tao sa hanap buhay nila. Itong araw na to, naggalit sila sa amin dahil walang maibigay na pera ang mga kabaryo ko sa kanila. Ano ba yan? Wala kayong mga kwenta. Kaya hindi kayo nagkakapera dahil lang tatamad nyo. Pero sige, ayos na kung hindi mo na perang ibibigay nyo. Marami naman kayong mga alagang hayop dyan eh. Diba? Akin na mga yan. Pero sir, akin na. Dito nagsimula ang tensyon sa sitio namin. Ayaw kasing pumayag ng mga taga sa amin na ibigay ang mga alaga nilang hayop. Ang rason nila, ito na nga lang ang natitira sa kanila. Kukunin pa nila. Pero wala ring nagawa ang mga tao sa amin dahil sa mahahabang bitbit na armas ng mga rebelde. Hanggang sa pumagitna nito si Pastor Eddie. Hindi na yata mga tao ang ginagawa nyo sa mga taga rito. Hindi naman nila sinasabi na hindi na nila mabibigay ang gusto nyo. Ang hinihingi lang nila, kakaunting panahon pa. Sobrang gipit nila ngayon, lalo na't mahina ang kitaan sa merkado. Alam mo Pastor, ikaw nga dapat ang kumukumbinsi sa kanila na magbigay sa amin eh. Hindi yung kinukonsinti mo pa sila. Kilala mo ako Pastor kung paano ako magalit. Kilalang kilala kita Kaberting. Tanda ko pa kung paano tayo magtulungan noong nag-aaral pa lang tayo. Matalino kang bata. Maraming ang naiingit sa iyong mga kaklase natin. Dahil sa sobrang galing mo sa lahat ng bagay. Lagi kang nangunguna sa eskwela. Pero hindi ko alam kung paano ka napunta sa sitwasyon na yan. Matagal na ang mga bagay na yun, Eddie. Talagang naaalala mo pa talaga yon. Ganun ba talaga kahalaga sa iyo yun? Mahalagang bagay na yun sa akin, Berting. Dahil naniniwala ako na kaya ka pang ibalik ng Diyos kung anong klaseng tao ka rate. Tahimik lang kaming lahat nito habang pinapakinggan ang palitan nila ng salita. Hanggang sa kalmadong lumapit si Kaberting kay Pastor Eddie. At walang ano-ano ay hinampas niya to ng hawakan ng baril sa muka. Natumba si Pastor Eddie sa lupa at agad na dumugo ang mukha nito. Pinahiran niya ng kamay ang dumudugong kilay niya habang tumatayo siya. Tumakbo naman kagad ang dalawang ginang na kabaryo namin para lapitan si Pastor Eddie nito. Lahat kami kinakabahan dahil kung kaya niyang saktan ang dating matalik na kaibigan niya, paano pa kaming hindi niya kaano-ano? Ang matagal na nangyari, dapat hindi na pinag-uusapan, Pastor. Kayo, kung hindi niyo susundin ang gusto ko, baka umabot pa tayo sa punto na may mamamatay dito! Agad na tumalikod to at saka naglakad pabalik sa kanya mga grupo na nito'y nakapalibot sa amin. Inutusan naman niya ang mga to na kunin ang mga alagang hayop ng bawat pamilya. Ubod ng sama si Kaberting, wala tong kinatatakutan. Inalalayan naman ng dalawang ginang si Pastor Eddie papasok sa kapilya. Nang makapasok na sila, nadaanan ng tingin ko si Paeng na nito'y nasa bintana ng bahay nila nakadungaw. Nakatingin to sa mga rebeldeng umiikot sa kabahayan para mangolekta ng mga alagang hayop ng mga taga rito sa amin. Pag tinitignan ko siya, para may kakaiba sa pagkatao niya, sobrang misteryoso. Nang makita niya ako nakatingin ako sa kanya, umalis to sa bintana. Kaya pumasok na lang din ako sa kwarto namin at sa bintana na lang din sumilip para tignan ng mga rebeldeng nag-iikot sa lugar namin. Marahas nilang pinipilit ng mga kasityo namin. Tinututukan nila to ng mga barel kapag ayaw ng mga to na ibigay ang gusto nila. Nakakabahala ng talagang nangyayari sa lugar namin ito. Takot naman ang lahat na magsumbong sa otoridad dahil mas lalo lang silang pag-iinitan ng mga to. Wala naman silang malilipatang lugar dahil nandito lahat ng kabuhayan namin. Kaya walang nagtatangkang umalis sa sityo namin ito. Babalik na lang kami sa mga susunod na buwan. Mukhang marami-rami na rin naman tong rasyon na galing sa inyo. Mga ilang buwan din namin tong mauubos. Pero siguraduhin nyo lang sa pagbalik ko, meron na kayong maibibigay sa akin. Rinig ko pang sigaw ni Kaberting sa labas. Nakasakay nito sa malaking kalesa ang mga nakolekta nilang mga hayop at pagkain mula sa mga tao. Hinihila to ng kalabaw na sapilitan din nilang kinuha sa mag-asawang sina Aling Gracia at Manong Edmond. Umalis sila sa sityo namin ng tiba-tiba. Matapos magsialis ng mga to, dito na nagsilabasan ng mga tao. At ang sinisisi ng mga to ay yung mga nakatira sa amin na ang mga asawa ay miyembro ng mga rebelde. Huwag na nating sisihin ang mga asawa nila dahil maski sila, hindi din gusto ang ginawa ng kanilang mga asawa. Pero wala silang magagawa dahil ito na talaga ang gawain ng grupong sinaniban nila. Ang sigaw ng mga tao nito, hanggang kailan daw matatapos ang paghihirap nila laban sa mapang-abusong rebelde na to.
Masyado na raw kasi naaapektuhan ng hanap buhay ng bawat isa rito. Pero ang payo ng iilan, kung hindi na raw kaya, ay umalis na lang daw sa sitio at mamuhay sa ibang bayan. Pero ang sabi ng mga matatanda, dito na sila ipinanganak, kaya dito na rin daw sila mamamatay. Mga kapatid, Diyos na ang bahala sa kanila. Natatakot din naman magsumbong si Pastor Eddie sa otoridad nito dahil baka gumawa ng hakbang ang mga rebelde at pagpapatay ng mga tao sa sitio namin. Kaya pinauubayan niya na lang to sa itaas. Para na rin kasing pinabayaan na ng gobyerno tong sitio namin noon. Isang umaga, nabulabog ang sitio namin sa malakas na sigaw ng kapitbahay naming si Aling Elsa. Yung mga natirang alagang pato niya raw kasi ay natagpuan niyang mga patay na at warak ang mga katawan na parabang tinanggal ng sadya ang mga lamang loob nito. Matapos to, lahat ay pinag-usapan na nangyari sa mga alagang pato ni Aling Elsa. Wala silang ibang maisip na pwedeng gumawa sa mga pato nito. Pero ang sabi ni Pastor Eddie, baka yung mga malalaking bayawak lang sa gubat ang responsable sa pagkamatay ng mga alagang pato ni Aling Elsa. May mga malalalim kasing sapa sa loob ng gubat kung saan pwedeng magtago ang mga bayawak. Nung nakaraang buwan lang kasi ng panahon na to, ay may isang bayawak na namata ng isang taga sa amin na kinakain yung anak ng kambing nito na pinapastol niya malapit sa sapang yon. Pero matapos sa mga nasaksihan namin, ay nag-usap-usap sila sa nangyari. Napatingin ako sa bahay ng mag-asawang Gloria at Mameng. Muli kong nakita si Paeng sa bintana nila na palihim na nakikinig sa pag-uusap ng mga kabaryo namin dito sa labas ng kapilya. Ang sabihin nyo, minalas na talaga tayo. Simula kasi nang dumating ang mag-asawang yan, nagkanda leche-leche na yung lugar natin. Marami ng kamalasang nagaganap dito. Nakikinig lang ako nito sa kanila. Samantalang ang mga kabaryo namin ay mukhang naniniwala na talaga sa sinasabi ni Aling Aduray na malas ang pamilya ni Paeng. Pinagbawalan na rin nila makipaglaro ang mga anak nila sa piping si Rose. Baka raw kasi malasin din sila. Hindi malas ang lugar na to, lalong-lalo na ang pamilyang yon. Hindi sila ang nagdala ng kamalasan sa sityo. Talagang may mga pangyayari lang na hindi magandang nagaganap sa lugar natin at nagkataon lang na dumating sila. Sus! Tingnan mo yang si Paeng. Mukhang takot sa liwanag. Laging nagtatago sa dilim. Baka nga aswang yan eh. Paano kung isang araw, hindi na mga lamang loob ng mga manok ang mawala rito? Paano kung mga lamang loob na natin? Agad naman nagbulong-bulungan ng mga tao sa sinabi ni Aling Aduray. Lahat ay nag-aalala dahil sa sinabi niya. Pero mabilis din naman silang sinaway ni Pastor Eddie. Mali raw ang manghusga ng kapwa-tao. Baka bumalik daw ang mga maling paratang nila sa mag-asawa. Ang totoong malas daw ay ang paghinalaan ng masamang ibang tao na walang kahit anong pruweba. Isang umaga, linggo nito, nagkayayaan kaming pumunta sa gubat para mangahoy. Isang tradisyon na talaga to para sa aming mga kabataan dito. Ginagawa namin tong banding na magkakaibigan noon. Marami kasing malalaking puno ng bayabas sa gubat. Isa rin to sa mga nag-uudyok sa amin para pasukin to. Mahigit 10 rin kami laging magkakasama para pumasok dito. Matagal na namin tong ginagawa. Bukod kasi sa pangangahoy at pangbabayabas, naghahanap din kami ng mga itlog ng pugo. Kung papala rin kami, kasama pa yung inahin nito. At pagkatapos ay ilalaga namin to sa lata ng sardinas at dadalhin sa ilog para doon kainin habang naliligo kami. Walang iwanan na. Baka mamaya biglang may malaking bayawak dito. Mang-iwan na kayo. Hindi naman tayo pumunta sa kung saan nakatira yung mga malalaking bayawak eh. Kaya huwag ka maglala. Hindi ka namin iiwan no. Hindi pa rin natin sigurado kung wala talagang bayawak sa pupuntahan natin. Kaya natatakot ako nito. Hindi kasi normal yung sukat ng bayawak sa amin. Halos doble na kasi yung laki nito sa dapat na normal na sukat niya. Palibasa, maraming unggoy sa gubat na siyang pangunahing pagkain nila. Mukhang mabagal lang sila tignan pero kaya nila may paghabulan sa lupa man o sa itaas ng puno. Yung buntot nilang mahaba na siyang malakas lumatigo. Pag tinamaan ka nun, ay tiyak na lalatay talaga to sa katawan mo. Ewan ko ba, napaka-agresibo ng mga bayawak sa amin noon. Panatag naman yung loob ko nitong sumama sa mga kaibigan ko. Saka isa pa, masayang sumama sa ganito kasi marami kami lagi. May 2 kilometro din ang layo nito sa sitio namin. Bali yung gubat na to, sakop na ng kabilang bayan. Kung mapapalalim ka pa nga ng pasok sa gubat, ay baka makasalubong mo na yung mga rebelde. Nang makarating kami kagad sa loob ng gubat, masyado kaming maingay nito. Dahil na rin siguro sa sobrang tuwa. Bawat isa sa amin ay may dalang malaking sako at itak. Yung iba, umaakyat sa puno para putulin yung mga sanga. Samantalang ako, mga tuyong sanga lang na bumabagsak sa lupa ang kinukuha ko. Magpapakahirap pa ba ako kung meron naman sa baba lang? Mabilis na napuno yung dala naming sako nito. Kaya oras na para umakyat sa puno ng bayabas at kumain. Kulang-kulang 1 oras din kami nagpalipat-lipat sa mga sanga ng bayabas bago kami bumaba. Tama na muna to!
Baka sa susunod na punta natin dito wala na tayo makuha. Ang dami na nito eh. Itinabi na muna namin yung mga sako nilagyan namin ng mga kahoy nito. Pumunta kami sa mga talahiban kung saan namumugad yung mga pugo. Ilang pirasong itlog din yung nakuha namin. Gaya na napag-usapan, nilaga namin yung itlog at pagkatapos ay naligo sa ilog. Masarap kasing maligo sa ilog nito. Gawa ng malalim, malamig at malinis pa. Tumatagal din kami ng ilang oras sa ilog. Nang magsawa na kami sa kakalublob, umahon na kami para balikan yung mga kahoy namin. Kanya-kanyang buhat kami ng sako nito. Pero sa kasagsagan ng paglalakad namin para lumabas sa gubat, saka naman kami nakakita ng malaking bayawak. Mukhang gutom na gutom to at handa kaming pagsasakmalin. Pero dahil nakita nitong marami-rami kami, mukhang nagdalawang isip pa to na sumugod. Pero maya-maya lang ay nagsikulasan na kaming lahat. Bigla kasing tumakbo yung dalawa naming kasama. Kaya sumunod na rin yung iba. Hinagis na nila yung sakong pasa nila. Sabay takbo. Ako naman dahil sa gulat, naiwan mag-isa dito. Nang tignan ko yung mga kasama ko, malayo na silang nagsisitakbo. Mga tarantado! Walang iwanan pero nagsitakbuhan ng mga loko-loko. Shoo! Shoo! Alis ka rito! Shoo! Nakatitig lang ang bayawak nito sa akin habang marahan na lumalapit. Iniisip ko nito na baka pag tumakbo ko, mas lalo niya akong habulin. Kaya kumalma na lang ako habang umaatras. Nang malapit na to sa akin, dito ko na hinawakan yung itak ko sa tagiliran kong nakasukbit. Visit naman to! Hoy! Shoo! Habang umaatras pa ako, natisod pa ako nito sa ugat ng puno. Dahilan para matumba ako. Kaya nakalapit na ng tuluyan yung bayawak sa akin. Lumalabas-labas pa yung dila nito. Pumikit na ako nito dahil pakaramdam ko kakagatin niya na ako. Pero habang nakapikit ako, isang malakas na lagapak ang narinig ko sa harapan ko. Pagkadilat ko, may isang binatang nakayakap sa bayawak. Nagulat pa ako nito nang undayan niya to ng kagat sa leeg. Hindi ako makapaniwala na kayang sugatan ng ngipin niya ang makapal na balat ng bayawak. Hindi niya to tinatantanan hanggang sa hindi to namamatay. Ayos ka lang ba, Kaloy? Nang tumingin siya sa akin, dito ko lang nakilalang si Paing palang binata na pinagkakagat ang bayawak. Tapos pinupunasan niya pa ang bibig niya nito na puno ng dugo. Lumapit siya sa akin at saka tinulungan niya akong tumayo. Ikaw pala, Paeng. Paano ko nakarating dito? Saka, ang tibay ng ngipin mo ah. Kanina kasi sinundan ko kayo eh. Gusto ko rin sana makipagkaibigan sa inyo. Kaso, natatakot ako na baka itaboy niyo ako. Ha? Bakit naman? Wala. Ang ibig kong sabihin, nahihiya lang ako. Ano ka ba? Huwag kang mahiya no. Akong bahala sa'yo. Dahil niligtas mo ako, ipapakilala kita sa mga barkada ko rito. Mga mababait ang mga yun. Takot lang talaga sa bayawak. Huwag na. Ayos na to. Saka, ikaw lang yung gusto kong maging kaibigan sa kanila eh. Pakaramdam ko kasi, hindi mo ko huhusgahan. Ilang araw din kasi kitang nakikita mula sa bintana ng bahay namin eh. Saka yung pamilya mo lang yung hindi humuhusga sa amin. Yun ba? Wala yun. Teka, salamat pala sa pagkakaligtas mo sa akin ah. Anong balak mo sa bayawak na yan? Balita ko masarap daw yung karne niyan eh. Ikaw nang bahala ko anong gusto mong gawin dyan. Ganito na lang. Tulungan mo ako linisan to sa ilog. Katayin natin to doon. Tapos hati tayo. Ano? Tara? Hindi na siya nagsalita at tumango na lang siya sa akin nito. Tapos pinagtulungan naming buhatin yung bayawak. Pero nang matapos namin tong linisan, nagulat akong mga lamang loob lang ang kinuha niya. Ano ka ba, Paeng? Eto, sino yung kalahati? Itapon mo yung mga lamang loob. Madumi yan. Hindi, ayos na ako rito. Talaga? Bakit yan? Malaki naman tong karne ng bayawak ah. Wala. Mahilig lang talaga ako sa mga lamang loob na inihaw. Sige. Sabi mo yan ah. Sobrang weirdo nito ni Paeng. Ayaw niya sa karne. Mas gusto niya yung lamang loob na dapat ay itinatapon na sa ilog. Pero hinayaan ko na lang siya nito. Baka trip niya talaga yung mga lamang loob eh. Sabay kaming umuwi. Pasan ko naman ang kinatay naming bayawak habang hila-hila yung sako ko. Nang makarating kami ni Paeng sa bakuran ng sityo, agad kaming sinalubong ng mga tao. Nagsumbong pala yung mga barkada ko na naiwan ako mag-isa sa gubat. Sina tatay at mga tiyuhin ko raw. Hinahanap na ako sa gubat dahil nag-aalala na ang mga to. Nang makita nilang pasan-pasan ko yung bayawak, nagulat silang lahat. Sabi ko na lang sa kanila, tinulungan ako ni Paeng. Dinaanan ko na lang yung mga barkada ko at hindi na sila pinansin pa. Walang iwanan pala ha. Mabuti pa tong si Paeng. Niligtas ako sa bayawak kahit mukhang lampa. Maya-maya pa ay narinig na namin yung malakas na sigaw ng tatay nitong langunan naman sa alak. Tinatawag nito si Paeng. Kaya ganun din naman ang takbo nito pa uwi. Halatang takot sa amain niya.
Ilang saglit lang, bumalik na sila tatay at mga tiyo ko. Nagulat silang ligtas ako at nadala ko pa yung bayawak na dapat aatake sa akin. Nang nasa bahay na kami, ikinuwento ko sa mga magulang ko ang nangyari. Si Paing ang nagligtas sa akin, tay. Kinagat niya yung bayawak hanggang sa mamatay yun. Para siyang, yung ano? Aswang? Hindi, para siyang tigre kung kumagat. Baon talaga yung ngipin niya sa leeg ng bayawak. Napasabi na lang silang kakaiba tong si Paeng. Tahimik lang daw pero may lahi din palang tigre. Kaya sabi ni tatay, delikado palang kaaway itong si Paeng dahil malakas tumangagat. Kaya napatawa kaming lahat nito. Eh paano nyo nga napatay yung bayawak? Si tatay talaga. Akala ko naniwala na kayo sa sinabi ko. Kinagat nga ni Paeng yung bayawak kaya namatay. Huwag mo nga akong pinaglolo ko, Kaloy. Hindi ako pinanganak kahapon para utuin mo ng ganyan. Totoo nga yung sinasabi ko, tay. Ba't ayaw niyo maniwala? O siya, tulungan mo na lang ako hati-hatiin tong dalamang bayawak na kinagat ni Paeng. Ay nako, kayo talaga mga bata oh. Kahit anong salaysay ko sa kanila, hindi sila naniniwala na kinagat ni Paeng yung bayawak. Kaya namatay ito. Hanggang sa kumalat sa buong sityo namin ang kwentong to. Pero ginawa lang nila tong isang nakakatawang bagay. Isang araw, nang magkita kami ulit ni Paeng, sabi niya, sana hindi ko na lang daw ipinagkalat yung ginawa niya. Ano ka ba? Hindi rin naman sila maniniwala eh. Saka hindi ako yung nagkalat no? Sigurado akong si tatay nagsabi sa ibang kabaryo natin yan. Baka na ikwento niya sa mga kainuman niya hanggang sa kumalat na lang. Paano mo ba kasi ginawa yun? Hindi ko alam eh. Nangyari na lang. Maikli niyang tugon nito. Sobrang misteryoso tong si Paeng. Saka malakas yung pagiging tsismoso. Akalain mo ba namang nalaman niyang buntis yung isang kapitbahay namin? Kahit na hindi pa naman halata sa tiyan nito na buntis siya. Pero ayon nga sa manghihilot na tumingin sa kapitbahay namin, buntis nga raw to. Dahil sa mga senyales na nararamdaman niya. Katulad ng pagsusuka at pagkahilo ng ulo tuwing umaga. Grabe ka talaga, Paeng. Paano mo nalamang buntis yun si Christine? Eh wala namang nobyo yun. Naamoy ko. Ano? Naamoy mo? Basta, ewan ko sa'yo, Paeng. Tara, gala tayo sa gubat. Nasarapan kasi sila sa karne ng bayawak na pinatay mo eh. Teka lang, ano palang lutong ginawa mo sa lamang loob ng bayawak? Inihaw. Tara, teka na. Hinila ko na siya papuntang gubat. Parati ko na siya kasama nito. Kesa sa mga matagal ko ng barkada na mahilig naman mang iwan. Para sa akin ito, ang tunay na kaibigan ay handa kang tulungan at hindi ka iiwan sa gitna ng kapahamakan. Naligo lang kaming dalawa ni Paeng sa ilog tapos nanghuli ng mga manok sa gubat. Tawag nito sa amin, ilahas o ilahas. Hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog nito. Sobrang ilap ng mga manok na to. Tapos malakas yung pakaramdam nila sa tao. Yung tipong malayo ka pa lang, lilipad na palayo. Pero itong si Paeng, pinaglihi yata sa unggoy. Daig pa si Tarzan kung lumambitin sa mga sanga. Nakakarami na siya ng huli ng manok nito. Samantalang ako, kahit isa wala akong mahuli. Teka, pahinga muna ako, Paeng. Bigyan mo na lang ako mamaya ng mga yan ha. Ang ginawa ko na lang, tagatali ng mga manok na nahuhuli niya. Mahigit 10 na yung nahuhuli niya nito. Nang biglang may dumating na mga rebelde, hindi ko na malaya na napalalim na pala kami ng pasok ni Paeng sa gubat. 5 rebelde yung dumating. Galing sila sa talon upang maligo. Ang masama lang dito, gusto nilang kunin yung nahuli ni Paeng ng mga manok. Palibhasa kasi, pag hindi pa sila nakabitag ng manok ng gubat, hindi pa sila makakahuli at makakatikim nito. Kung gusto po nyo, hatiin na lang natin to. Kawawa naman kasi yung kaibigan kong si Paeng eh. Napagod siya sa kakahuli niyan eh. Pero marahas silang kumilos at tinutok lang yung baril sa ulo ko. Pasasabugin ko yung ulo mo kung hindi mo ibibigay sa amin lahat ng manok na yan. Natakot ako at kinabahan nito. Kinuwelyuhan pa ako ng isa, sabay tulak ng malakas sa akin. Kaya napasubsob ako sa damuhan nito. Tinulungan naman ako ni Paeng na nito'y pinagpapawisan na dahil sa pagod. Kunin na po nyo lahat. Ayos lang kahit walang mapunta sa amin. Ibibigay nyo rin naman pala eh. Ang dami pang sinasabi. Gusto nyo pa kasing nasasaktan bago kayo pumayag eh. Nagsitawanan naman yung mga rebelde nito. Pero sa isip ko, paanong hindi papayag? Nakatutok sa ulo namin yung mga baril nila. Umalis yung mga loko na paldo sa pinaghirapan ni Paeng. Kami namang dalawa ni Paeng, umuwing walang dala. Pero ayos na yon. Kesa naman pagbabarilin kami ng mga rebeldeng yon. Isa sila sa mga salot sa lipunan nito. Bakit ba kasi ayaw pa nilang sumuko sa pamahalaan para mabigyan sila ng sapat na kabuhayan? May mga programa naman ng gobyerno sa mga kagaya nila. Ewan ko ba kung bakit pa kailangan nila magtago at magpagutom sa gitna ng kabundukan. Ang sarap-sarap kaya mamuhay ng normal. Di ba Paeng? Ang sarap naman mamuhay ng normal? Ha? Oo naman.
Masarap talaga mamuhay ng normal. Tinanong ko siya nito kung balak niya mag-aral sa susunod na pasukan, pero napatahimik siya. Tapos biglang lumaylay yung balikat niya, para bang may bumabagabag sa kalooban niya. Bakit Paeng? Anong problema? Gusto ko talaga mag-aral, Kaloy eh. Pero ano? Wala. Kalimutan mo na lang yung sinabi ko. Sige, uwi na ako. Nagmadali itong naglakad papunta sa direksyon kung saan yung bahay nila. Para bang may pinagdadaanan siyang problema nito. Siguro dahil sa sanggano yung tatay niya. Naisip ko na lang nito na sobrang lungkot siguro talaga ng buhay ni Paeng. Anong tinitignan mo dyan, Kaloy? Nagulat na lang ako nang biglang may magsalita sa likuran ko. Pagkalingon ko, si Pastor Eddie pala na may bitbit na mga gamit niya. Ikaw pala, Pastor Eddie. Ano yung dala mo? Tulungan na po kita. Mga iilang gamit lang sa kapilya. Sige, dali mo tong iba. Nang nasa loob na kami ng kapilya ni Pastor, napatanong to sa akin. Kanina raw, napansin niya ako nakatingin sa bahay ng bagong lipat na sila Paeng. Sabi ko, kasama ko kanina si Paeng. Hindi niya pala nabalitaang nakapatay si Paeng ng malaking bayawak. Kung sa bagay, hindi naman chismoso si Pastor Eddie. Bakit kaya may mga taong mapanghusga, Pastor? Mabait naman si Paeng. Ibinaba niya yung mga dala niyang gamit. Saka pumesto siya paharap sa akin. Hinawakan niya yung magkabilang balikat ko nito. Alam mo, Kaloy, may mga tao talagang sadyang ganyan. Sila yung mga taong hindi masaya sa buhay. Paanong hindi masaya, Pastor? Pag hindi ka masaya sa buhay mo, maaaring ang rason ay pagkukulang sa pera, away sa loob ng bahay, hindi pagkakaintindihan ng mag-anak, o hindi kaya hindi mo magawa yung mga bagay na gusto mo. Kaya marami kang napupuna sa paligid mo. Ang madalas, maghahanap ka ng sisisihin sa mga nangyayari sa buhay mo. Dahil ang mga katulad nila ay hindi nila nilalagay sa puso't isip nila ang Diyos. Kaya nagiging miserable ang buhay nila. Katulad na lang po nila Aling Duray at Mang Ador? Shh! Baka marinig ka nila. Basta, wag mo nalang gayahin kung anumang nakikita mong hindi maganda sa mga tao. Pero Pastor, naniniwala ka bang kaya ng tao na patayin yung isang malaking bayawak gamit ang ngipin lang? Dito nagtaka si Pastor sa tanong ko. Hindi niya tuloy alam kung tatawa ba siya o mag-iisip. Pero ang sabi niya, hindi raw kaya ng normal na taong gawin to. Dahil ang lakas ng pagkagat ng isang normal na tao ay may limitasyon lang. Hindi kagaya ng mga hayop sa gubat na 10 beses ang lakas kumpara sa mga normal na tao. Maliban na lang kung may lahi kang aswang. Po? Aswang? Oo, naniniwala kasi ako sa mga ganyang nilalang. Dahil ang mga tulad nila ay malalakas kumalmot at kumagat. Kagaya ng mga mapapangis na hayop sa gubat. Pero alam mo ba kung ano pang abilidad nila? Ano pa po? Kaya nilang maamoy yung sanggol sa sinupupunan ng isang buntis. Dito nag-umpisang tumulo yung pawis ko. Naalala ko kasi si Paeng. Nalaman kasi niyang buntis si Christine na kapitbahay namin. Nanindig ang mga balahibo ko sa batok. Kung ano-ano na kasing pumapasok sa utak ko nito. Teka, bakit ba? Ay wala, Pastor. Sige, uuwi na po ako. Salamat po pala sa payo, Pastor. Hindi mawala sa isip ko yung sinabing aswang ni Pastor Eddie. Bumabalik-balik din sa alaala ko kung paano kagatin ni Paeng yung bayawak sa gubat. Marahas, mabagsik, at malakas kumpara sa normal na tao. Nanindig yung mga balahibo ko sa buong katawan habang naglalakad ako pa uwi sa bahay. Paano kaya kung... Hindi. Mali itong iniisip ko. Hindi aswang si Paeng. Imposible, no? Saka, hindi sana nasusunog siya sa araw. Napatigil ako nito. Sabay balik sa ulirat na makasalubong ko si nanay. Kanina pa raw pala niya ako hinahanap. Dahil may iuutos daw siya sa akin. Pinapunta ko nito sa kabilang barangay para kunin yung hiniram ng tiyahin kong payon. Maaga kasi sila bukas sa alis ni tatay para bumaba sa bayan para ibenta tong iilang gulay na na-harvest namin. Kung kailan hapon na saka naman mag-uutos si nanay. Tignan mo, palubog na yung araw. Sko po. Sabi niya, kasalanan ko rin naman daw. May nakakita raw sa akin na pumasok kaninang umaga sa gubat kasama si Paeng. Hindi man lang daw ako nagpaalam sa kanila. Wala na ako nagawa nito, kundi sundin si nanay. Dahil sa tuwing may idadahilan ako, may pangontra din siya. Oo na po, alis na. Uminom lang muna ako ng tubig sa bahay tapos nagmadali nang umalis. Ayokong gabihin baka may makasalubong akong aswang. Ewan ko ba, kahit wala naman talagang gumagawi sa lugar naming mga aswang, nangangamba pa rin ako. Siguro dala lang to ng mga sinabi sa akin ni Pastor Eddie. Idagdag mo pa yung ginawang pagkagat ni Paeng sa bayawak. Pesting buhay to, ay... Nakakanta na nga lang. Leron, leron sinta, buko ng papaya, dalay, dalay buslo. Pakanta-kanta na lang ako nito para mawala yung takot ko.
habang binabagtas ko yung bato-batong daan na ang paligid ay mga makakapal na talahiban hanggang bigla akong napasigaw. Ay, aswang! Bigla kasing gumalaw yung talahiban at lumabas yung aso naming si Kute. Animal talaga tong aso na to. Oh. Sumama ka pa talaga sa akin. Tapos ginulat mo pa ako. Ay, naku ka. Pero di bali na. At least kung may aswang sa paligid ko, maaamoy mo kagad. Halika na. Mga ilang minuto rin yung paglalakad ko nito hanggang sa makarating ako sa bahay ng tiyahin ko. Natagalan ako nito sa bahay nila. Gawa ng pagkarating ko, walang tao. Bumaba raw sila sa bayan kaninang tanghali. Sabi ng mga kapitbahay nila. Padilim na nang dumating sila. Eto pa naman yung bagay na iniiwasan ko mangyari, ang umuwi ng gabi. Pero ito pa talaga yung nangyari. Tapos hindi ko pa makita yung aso naming si Kuti nito. Hayop na asong yun oh. Iniwanan ako. Umuwi na siguro yun. Ay, pagka uwi ko, kadalasan sa mga nadadaanan ko, kung hindi kakahuyan, mga makakapal na talahiban. Paminsan-minsan naman, mga taniman ng gulay at palay. Mabuti na lang bilog yung buwan nitong gabi. Kaya nakikita ko kahit pa paano yung nadadaanan ko. Maigpit ko na lang hinawakan yung dala kong payong at binilisan yung paglalakad. Paminsan-minsan, nanginginig ako sa tuwing makakarinig ako ng mga alulong ng mga aso sa gubat. Malayo-layo pa ako ah. Nakakaasar naman. Pasado 7:00 na ng gabi nito nang makarating ako sa sitio namin. Pero nakita ko si Paeng na tumatakbo papasok sa gubat at parang wala to sa sarili niya. Kaya dali-dali ko siyang sinundan nito. Mga ilang minuto pa, nahanap ko si Paeng. Pero nanlaki yung mga mata ko nang makita ko tong nilalantakan niya yung mga lamang loob ng bayawak. Tama ba tong nakikita ko? Si Paeng? Nakatalikod to sa akin pero alam kong siya to. Nang tawagin ko yung pangalan niya, bigla tong napalingon sa akin. Dito'y bumungad sa akin yung mukha nitong nakakatakot. Puno ng dugo yung bibig nito habang yung dalawang mata niya ay nanlilisik. Sa takot ko, ay napatakbo ko pabalik. Visit na to! Tama nga ang hinala ko! Aswang si Paeng! Sa sobrang pagmamadali ko nito, nadapa ako at saka tumama yung tuhod ko sa punong tumba. Hindi kaagad ako nakatayo dahil sa sobrang sakit nito. Maya-maya pa ay dumating si Paeng pero hindi na to kagaya kanina na mabangis ang itsura. Huwag kang matakot, Kaloy. Hindi ako masama. Ito yung problema na matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Kaso, natatakot ako na baka matakot ka sa akin. Habang nagsasalita to sa akin, ay umiiyak siya. Marahan tong lumapit sa akin at saka inabot ang kamay niya. Hindi pa rin naaalis yung takot ko nito sa dibdib ko. Pero kailangan kong magtiwala sa kanya. Nang abutin ko yung kamay niya, ay napaluhod to at napahagulgul sa iyak. Hindi niya raw naiintindihan yung sarili niya at kung bakit siya nagkakaganito. Ayoko ng ganito, Kaloy. Ito yung dahilan kaya takot akong makihalubilo sa inyo. Ayokong lumabas ng bahay at baka masaktan ko kayo. Kasi hindi ko nakokontrol yung sarili ko. Takot akong husgahan ng mga tao rito. Ikaw lang ang alam kong makakaintindi sa akin, Kaloy. Paano ka nagkaganyan? Naguguluhan ako, Paeng. Sabi ng mga magulang ko, ampun lang daw nila ako. Ang totoo ko raw ng mga magulang ay patay na. Pero hindi nila alam na nagiging mabagsik na halimaw ko pagsapit ng hating gabi. Nagsimula lang to nung 14 anyos ako. Hindi ko mapigilang manabik sa mga dugo at lamang loob na nakikita ko. Hindi ko alam kung ano ang magandang gawin sa mga oras na to. Tatakbo na lang ba ako at iwasan si Paeng o samahan siya sa nakakatakot na sitwasyon niya at tanggapin siya bilang kaibigan. Pero kahit ganito pa man, mas nangibabaw sa akin yung awa sa kanya. Hiniling nito sa akin na huwag sana raw tong umabot sa mga tao sa sitio namin. Huwag kang mag-alala, Paeng. Wala akong pagsasabihan tungkol dito. Salamat, Kaloy. Tunay kang kaibigan. Umuwi akong tulala sa mga nalaman ko. Bumalik sa alaala ko yung mga manok ng kapitbahay namin na wala ng mga lamang loob. Iniisip ko nito kung posible kayang may kinalaman dito si Paeng. Mga ilang araw rin akong hindi masyadong lumabas ng bahay nito. Tapos si Paeng, hindi ko na rin siya masyadong nakikita na dumadaan sa labas ng bahay namin. Nagtataka nga nito si nanay kung bakit hindi na ako masyadong nagsisilabas. Pero ang sabi ko na lang, nagpapaputi ako ng balat. Naku, Kaloy, mahirap yata yung pangarap mo. Aabutin ka niya ng ilang taon.
Wala na yatang sabong e-epekto pa dyan sa kulay ng balat mo. Sobrang negro niyan. Si nanay naman oh, masyado. Kung makapanlait ka naman parang hindi mo ko anak. Nagsasabi lang ako ng totoo, anak. Tingnan mo, sa sobrang itim mo nahiya na yung puwet ng kaldero natin sa'yo. Uy grabe siya. Baka nakalimutan nyo, anak nyo po ako. Sa inyo po ako nang galing. Abay, lokong bata to. Mas maigi nang sa akin mo tumarinig kaysa sa ibang tao. Ay nako Kakaloy, dahil kahit ano pang kulay mo, tanggap pa rin kita. Itatakwil ka ng lahat, pero hindi ang mga magulang mo. Tandaan mo yan, Kaloy. Oo na, sige na po. Alis na muna ako, Nay. Papunta na sa drama-rama sa hapon tong usapan natin eh. Dito na muna ako, Nay. Lintik na bata to, oh. Akala ko ba nagpapaputi ka? Nagbago na isip ko, Nay. Gusto ko na lang maging negro habang buhay. Lumabas na lang ako ng bahay nito. Bala kong pumunta na lang sa kapilya. Nakita ko kasi kanina na dumaan si Pastor Eddie. Mas maayos pa tong kausap kaysa kay nanay. Gusto kong magtanong sa kanya nito ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga aswang. Pero bago pa ako makarating sa kapilya, nadaanan ko na yung iilang mga taga-sityo namin. Gaya ng dati, pagchichismis yung inaatupag nila. Pinangungunahan sila ng pambansang marites namin dito, si Aling Aduray at Mang Ador. Ikaw, Kaloy, huwag kayo masyadong magsisilabas tuwing gabi. Delikado na talaga yung panahon natin ngayon. Bakit po Aling Aduray? Abay, may nakita raw silang tao kagabi. Maliksi at namumula yung mga mata. At sinasabing, aswang daw yon. Ha? Nakita ba raw nila yung muka? Nakilala ba nila kung sino? Hindi nila namukaan. Pero isa lang ang sigurado raw sila. Mga alagang manok na naman nila ang punteriyan nun. Dito'y napahinga ako ng maluwag. Ang buong akala ko nito, mabibisto na nila si Paeng. Dagdag pa ni Mang Ador, kasing laki ko raw yung aswang. Medyo bata pa raw, kaya sigurado daw sila na kasing edad ko rin to. Dito ko napatunayan na si Paeng nga yung sinasabi nilang nakita nila dahil halos magkasing laki lang kaming dalawa. Hindi po ba yan kwentong barbero Aling Aduray Mang Ador? Baka mamaya maniwala na naman tong mga to sa inyo. Tapos hindi naman pala totoo. Malokong bata to ah. Kailan ba kami gumawa ng kwento? Totoo ang lahat ng mga sinabi namin mga kasityo. Kung ano man yung nasagap naming balita, sinisigurado naming makatotohanan yon. Aba, parang reporter lang sa TV ah. Nindik na bata to. Umalis ka na nga at sumama ka na lang dun sa kaibigan mong si Paeng na baliw. Hindi na kami magugulat kung isang araw ay magiging baliw ka na rin, Kaloy. Sila ang dahilan kaya minamalas tong sityo natin. Marami nang nagsidatingang panganib at kamalasan simula nang tumira ang mga yan dito. Kaya tayo minamalas eh. Puro kayo kasi chismis. Sige na po, nauna na ako. Makinig na lang kayo sa dalawang yan. Siguradong aasenso buhay nyo. Hindi ko na hinintay na makapagsalita pa sila. Umalis na ako para pumunta sa kapilya. Alam kong bastos yung dating ko kanina. Pero tama naman ako na puro lang chismis yung inaatupag nila. Pagkarating ko sa kapilya, naabutan ko si Pastor na nag-aayos ng kortina ng bintana. Mag-isa lang siya rito sa loob. Oh, Kaloy, naligaw ka yata rito. Wala lang po Pastor Eddie. Magdadasal lang po. Kilala kita, Kaloy. Alam ko kung kailan ka may kailangan na wala. Sige na, sabihin mo na. Marami na po kasing nakakatakot na kababalagang nangyayari dito sa sityo natin. Ano po kaya sa tingin mo, Pastor? Totoo kaya ang mga yon? Yan ba talaga ang pinunta mo rito? Oo po, Pastor. Marami na kasing kakaibang nangyayari dito. Simula nang dumating yung pamilya ni Paeng. Naniniwala po ba kayo na sila yung malas? Hindi ako naniniwala sa malas, Kaloy. Kung ano man ang mga nangyayari sa buhay natin, may mga dahilan yon. Walang kinalaman ng pamilya ni Paeng sa kamalasan ng kahit sino sa sityo natin na to. Ako rin, Pastor. Hindi rin ako naniniwala sa sinasabi ni Aling Aduray at Mang Ador. Pero paano kung hindi talaga kamalasan ng dahilan kung bakit nangyayari to? Paano kung isa talaga sa kasityo natin ang pumapatay sa mga alagang hayop ng mga taga rito? Paano kung isang aswang yung isang taga-sityo natin, Pastor? Ang ibig mo bang sabihin, hindi bayawak sa gubat ang umaatake sa mga alagang hayop ng mga taga rito, kundi isang aswang? Opo, Pastor. Nakakita na po ako ng bayawak. Ang laki nun. Kaya sigurado ako na kakainin ito ng buo yung manok. Kung bayawak nga talaga yung may gawa ng mga yon. Pero mukhang malabo yun eh. Dahil ang kinukuha nito, mga lamang loob lang ng manok. Hindi gagawin ng isang bayawak yun, Pastor. Base sa sinasabi mo, Kaloy, parang may alam ka sa mga nangyayari sa sityo. May gusto ko bang ipagtapat sa akin? Ikaw ba ang aswang? Pastor naman eh. Ako pa talaga yung paghihinalaan mo. Hindi po ako. Kaya nga po ako nagtatanong sa'yo eh. Eh sino? Tumbukin mo na kasi yung gusto mong sabihin, Kaloy. Si Paeng, Pastor. Ano? Anong meron sa batang yon? Alam kong hindi ko dapat sinasabi to kay Pastor. Pero ang mga ganitong bagay ay hindi dapat sinasarili.
Alam kong mapagkakatiwalaan ko naman ito si Pastor at kailangan ko ng payo niya. Hindi ko na kasi alam kung anong gagawin ko sa sitwasyon kong to. Totoo, Pastor. Aswang po si Paeng. Ikaw talagang bata ka, oh. Mahilig ka talaga magpatawa. Hindi ako nagpapatawa, Pastor Eddie. Totoo. Nakita mismo ng dalawang mga mata ko kung paano niya patayin at lantakan yung bituka ng bayawak sa gubat. Dito'y biglang nag-iba yung reaksyon ni Pastor Eddie. Para bang naniniwala na to sa akin. Pero bigla namang dumating si Aling Aduray. Anong kailangan mo, Aduray? May nakalimutan ka ba? Wala, Pastor. Tutulungan lang sana kita sa pag-aayos ng kapilya. Maganda yan ang isip mo, Aduray. Umuwi pa kasi yung tatlo kaya wala akong katulong ngayon. Sige na, Kaloy. Umuwi ka na muna. Saka na tayo mag-usap patungkol sa gusto mong maging pastor kagaya ko rin. Alam kong sinabi niya lang to para hindi makalata si Aling Aduray kung ano yung pinag-uusapan namin. Alam niyo naman na mga chismosa, mabilis makasagap ng balita. Parang radyo na may antena to. Pagkalabas ko sa kapilya, nakita ko yung mga kaibigan ko dati. Sila yung mga nang iwan dati sa akin sa loob ng gubat. May bitbit silang malaking sako. Ewan ko kung ano na naman yung trip nila sa buhay nito. Pero sigurado ako na puro kalokohan na naman ang gagawin nila nito. Dumiretso na lang ako nito sa bahay. Pero nang sumapit yung hapon, muli ko silang nakita. Yung sakong dala nilang walang laman kanina, ngayon ay meron na. Hindi ko lang alam kung ano yung nasa loob nito. Pero papunta sila sa ilog, kaya hinayaan ko na lang sila at hindi na pinansin pa. Isang araw ng linggo, kakasimula pa lang ng umaga nito, nabulahaw ang buong sityo namin. Dahil sa isang kagimbal-gimbal na nangyari sa alagang kambing ni Mang Edgar. Nakita kasi ito sa likod ng bahay nila na patay na at nawawala ang kalahating katawan nito. Ang natira na lang ay ulo hanggang dibdib. Nakatali pa rin naman to sa puno. Agad ako napatingin sa bahay nila Paeng. Nakita ko siya rito sa bintana nila, kaya agad ko siyang nilapitan. Magsabi ka nga sa akin ng totoo, Paeng. Ikaw bang may gawa nun? Hindi, Kaloy. Hindi ako salot para gawin yon. Eh sinong gagawa nun? Ikaw lang yung... Grabe ka naman, Kaloy. Ang sakit mong magsalita. Hindi porket aswang ako. Ako na yung gagawa nun. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na wala akong kinalaman sa mga namamatay na hayop ng mga taga rito? Pasensya ka na, Paeng. Kinakabahan lang ako baka kasi makita ka nila eh. Alam mo namang mainit yung dugo sa'yo ng mga chismosa dito sa lugar natin eh. Alam ko, Kaloy. Kaya nga sa gubat lang ako naghahanap ng makakain eh. Pero nung nakaraang gabi, may nakakita sa akin. Pero sigurado naman akong hindi nila ako nakilala. Magdoble ingat ka na lang sa susunod. Paniguradong papatayin ka nila pag nalaman nilang isa kang aswang. Pero kung hindi ikaw yung pumapatay sa mga alagang hayop ng mga taga rito, eh sino? Yun ang dapat nating alamin, Kaloy. Pero may hinala ko kung sino. Yung mga kaibigan mo. Sila lang yung alam kong pwedeng gumawa nito. Napaisip ako sa sinabi ni Paeng nito. Ang palagay ko'y may punto siya. Maaaring sila ang walang habas na pumapatay sa mga alagang hayop dito sa sityo namin. Palagi ko silang nakikita na labas-pasok sa gubat kung saan banda yung ilog na pinaliliguan namin. Maaaring doon nila dinadala yung mga nakuha nilang hayop para lutuin at kainin. Pero kung sila nga, bakit kadalasan sa mga manok na natatagpuan ay wala nang lamang loob? Bakit kailangan pa nilang gawin yon? Pwede naman nilang nakawin na lang ng buo yung manok. Yun nga ang ipinagtataka ko eh. Pero maaaring gusto nilang palabasin ng mga bayawak ang umaatake doon o anumang mababangis na hayop sa gubat para hindi sila paghinalaan ng mga tao. Lalo na ngayon may nakakita na pala sa'yo, kaya lalong mapagtatakpan yung katarantaduhan ng mga dati kong kaibigan. Pag nagkataon Paeng, masisisi na naman sa'yo ang pagkamatay ng mga hayop dito sa sityo natin. Kailangan nating makaisip ng paraan, Kaloy. Sige. Gumawa kami ni Paeng ng plano nito kung paano namin mahuhuli kung sino yung umaatake sa mga lagang hayop ng mga taga rito. Sabi ko, iwasan na muna naming magsama para walang masabi ang mga tao sa amin. Patuloy pa rin kasi ang pagkalat ng kwento tungkol sa nakita nilang aswang. Sigaw ng karamihan, patay ng salot sa sityo namin. Pero may mga ilan-ilan rin na pinili na lang lisanin ng sityo namin sa pangambang baka madamay pa sila sa kamalasang nangyayari sa lugar namin. Naipaabot na rin to sa mga barangay pero wala pang tugon si Kapitan. Mukhang natakot din pumunta sa sityo namin ito. Palibhasa, tagong-tago kasi tong sityo namin na malapit na sa kabundukan. Kaya takot talaga ang mga taong pasukin to. Pero kahit ganito, dapat gawin pa rin nila yung mga tungkulin nila bilang mga opisyal. Parte pa rin kasi naman kami ng barangay na nasasakupan nila. Ito na nga yung sinasabi ko mga kasityo. Buhat nang dumating ang pamilyang yan, sunod-sunod na yung kamalasan na dumating sa atin. Dapat na silang palayasin dito. Pero paano natin sila mapapalayas? Kung tayo mismo hirap gawin yun. Sumali pa talaga si nanay sa pagpaplano na paalisin yung pamilya ni Paeng. Mukhang nalaso na talaga ang isip nila nito, nila Aling Aduray at Mang Ador. Kung hindi natin kaya,
Pwede tayong humingi ng tulong sa mga rebelde na paalisin ng malas ang sityo natin. Tutal lang iba naman sa atin dito ay asawa ng ilan sa mga rebelde. Sandaling napaisip yung mga tao at nagbulong-bulungan sila nito. Mukhang gagana talaga yung plano ng dalawang marites. Mabuti na lang ay biglang dumating si Pastor Eddie nito kaya nagsikulasan ng mga tao. Pati si nanay na pauwi nang wala sa oras. Naiwan naman si Aling Aduray at Mang Ador dito. Ano na namang kaguluhan to, Aduray at Ador? Wala po, Pastor. Nag-uusap lang kami tungkol sa mga hindi magandang nangyayari sa lugar natin. Ang pamilyang bagong salta na naman ba ang sinisisi nyo? Dito na nagsalita si Mang Ador. Wala nang ibang dapat daw sisihin kundi ang pamilya ni Paeng. Lalo na raw si Paeng na mukhang may lahing halimaw. Baka nga raw siya yung nakita nila nung nakaraang gabi. Dapat gumalaw-galaw na raw ang buong sityo. At baka hindi lang mga hayop ang atakihin ito sa susunod, kundi ang mga tao na rin sa mismong sityo namin. Tama ang sinabi ni Ador, Pastor. Kailangan nating paalisin ang pamilyang yun dito. Tumahimik na kayo, Ador at Aduray. Masama ang magbintang lalo na't wala kayong sapat na ebidensya. Magsuwi na nga kayo at baka marinig pa kayo ng pinagchichismisan nyo. Sa totoo lang, matagal na silang naririnig ng mag-asawang Maming at Gloria. Kaso patay malisya na lang ang mga to dahil sa ayaw nila ng gulo. Kailangan nilang makisama sa mga tao rito. Kaya minsan sa mga anak na lang nila binubuntong yung galit nila. Madalas na ikwento ni Paeng yung pagmamaltrato ng amain niya sa kanya. Pero mahal niya pa rin ang mga to dahil sila pa rin ang nagpalaki sa kanya. Napakabuti ni Paeng kung tutuusin. Pagkalis ng dalawa, dito na natuloy na udlot naming pag-uusap ni Pastor Eddie. Pumasok kami sa kapilya at nagtanong siya tungkol kay Paeng. Sinagot ko yung lahat ng gusto niyang malaman nito. Mahirap paniwalaan ang mga ganitong bagay, Kaloy. Pero alam kong nagsasabi ka ng totoo. Mabuting tao si Paeng, Pastor. Wala siyang kinalaman sa kaliwat ka ng pagpatay sa mga lagang hayop dito sa sityo natin. Mga lamang loob lang ng bayawak yung kinakain niya. Gaya ng sinabi ko sa iyo, Kaloy, ang mga aswang ay walang kontrol sa sarili nila. Kaya huwag kang masyadong magtiwala sa kanya. Pero huwag kang mag-alala. Mananatiling isang lihim ang bagay na to. Pero may payo ko para sa kaibigan mo, Kaloy. Ano po yun, Pastor? Mas mabuting lisanin na lang ni Paeng ang lugar na to. Delikado siya sa mga tao at ganun din ang mga tao sa kanya. Kaya kung totoong nagmamalasakit ka sa kanya, ikaw na mismo ang magsabi sa kanya na lisanin niya ang sityo na to. Ito yung sinabi sa akin ni Pastor na makakabuting gawin ni Paeng. Kahit sabihing hindi ito ang umaatake sa mga alagang hayop ng mga taga-sityo, siya pa rin ang punteriya ng mga taga sa amin. Nang magkausap kami ni Paeng, sinabi ko sa kanya to. Pero ayaw niyang umalis na hindi kasama ang mga magulang niya. Wala na raw silang mapupuntahan maliban dito sa sityo namin. Kaya hinayaan ko na lang siya. Isang gabi, hindi ako makatulog nito. Para bang may umuutos sa akin na lumabas ng bahay. Maya-maya pa ay tumatahol si Kuti sa likod ng bahay namin. Hindi to normal na tahulan. Para bang may nakikita tong kakaiba sa paligid. Nagmadali akong bumangon at saka sumilip sa siwang ng bintana. Pero wala naman akong ibang makita rito. At dahil sa patuloy pa rin na pagtahol ni Kuti nito, nagdesisyon na akong lumabas para tignan to. Dinampot ko yung flashlight ni tatay at saka lumabas ng bahay. Dumiretso kaagad ako sa mga lagang manok namin dahil dito ko naririnig si Kuti. Pero bago pa ako makarating dito, biglang tumahimik si Kuti. Para bang may nagpatahimik sa kanya. Kaya dinampot ko kaagad yung biniyak na panggatong sa dinaanan ko at saka hinawakan ng mahigpit to. Sino yan? Ikaw ba yan, Paeng? Ginalaw-galaw ko yung flashlight ko pero hindi ko makita si Kuti hanggang sa makapasok na ako sa bakod ng mga alagang manok namin. Walang ibang nag-iingay dito kundi yung mga manok na napulahaw kanina. Hoy! Kung may tao rito! Lumabas na kayo! Kung ikaw yun, Paeng! Huwag mo na akong takutin pa! Dahan-dahan pa rin akong lumapit sa mga kulungan hanggang sa masipat ko yung alagang aso namin na nakabulagta na sa lupa. Dahil sa pag-aalala, tumakbo ko para lapitan to. Kuti! Ayos ka lang ba? Ano nangyari sa'yo? Pero nang hawakan ko to, hindi na to gumagalaw pa. Patunay lang na patay na siya. Nakita ko may isang sugat to sa ulo na para bang tinamaan ng matalim na bagay. Nang tumayo ko para hanapin kung sino yung gumawa nito, yung mga dating kaibigan ko yung nakita ko na nakasiksik sa isang sulok. Bali 5 silang lahat. Nang tanungin ko sila sa galit, sabi nila pinatay raw ng aswang si Kuti. Kitang-kita raw nila. At kaya raw sila nakarating dito dahil sinundan nila to. Pero natakot daw sila kaya sila nagtago dito. Ang pakay raw ng mga aswang ay yung mga alagang manok namin. Pero bigla raw tumahol si Kuti kaya pinatay raw siya ng aswang.
Kapansin-pansin yung dala nilang sako nito at merong ding nakasukbit na gulok sa tagiliran nila. Ito yung ginagamit namin tuwing mga ngahoy. Sabi pa nila nito, nag-iikot daw sila tuwing gabi para puksain yung salot sa lugar namin. Dahil sa nangyari kay Kute, naggalit ako kay Paeng. Tama nga ang sinabi ni Pastor Eddie na ang aswang ay isang halimaw na dapat hindi pagkatiwalaan. Dahil sa oras na magutom to, hindi niya makokontrol ang sarili niyang katawan. Walang ibang pwedeng gumawa nito, kundi ikaw lang, Paeng. Ito na lang yung mariin na bulong ko sa sarili. Kaya pala ayaw niyang umalis sa sityong to dahil gagawin pala niyang konsumo ang mga hayop dito. Magbabayad ka sa ginawa mo, Paeng. Nitong gabi, nagising si nanay at tatay, pati na rin yung mga kapitbahay namin. Nangunguna na naman si Mang Ador at Aling Aduray. Sinabi ng araw nila na hindi titigil ang aswang hanggat hindi nito nauubos yung mga alagang hayop dito sa sityo namin. Kaya dapat daw palisin na yung salot sa lugar namin. Kung hindi raw madaan sa pakiusapan, daanin sa dahas para lumayas. Sumang-ayon ng iilan dito, pero ang iba nagdadalawang isip pa sa planong to nila Aling Aduray at Mang Ador. Kinabukasan, nakita ko si Paeng. Galing to sa gubat at sinugod ko siya nito. Agad ko tong sinuntok sa mukha na ikinagulat niya. Ano ba nangyayari sa'yo, Kaloy? Bakit mo ako sinuntok? Huwag ka nang magmaang-maangan, Paeng! Pinatay mo si Kute! Kaya pala ayaw mo umalis dito? Tama nga ang sinasabi nilang salot ka! Salot ka! Sandali, Kaloy! Hindi ko alam yung sinasabi mo! Wala akong alam dyan! Bago pa niya matapos ang sasabihin niya, inundayan ko na to ng suntok ulit. Kaya muli itong napaatras. Galit ang nagahari sa dibdib ko nito. Gusto kong patayin si Paeng ng mga oras na to. Dahil sinungaling siya, dito ko na hinugot yung gulo ko sa tagiliran ko. Papatayin kita, Paeng! Mag-isip ka, Kaloy! Huwag mong hayaang malason ka ng mga taga rito. Hindi ko kayang gawin yung binibintang mo. Kaibigan mo ako. Maniwala ka sa akin. Tumahimik kang salot ka! Kahit anong paliwanag nito sa akin, ay tila sarado ang tenga at isip ko. Ang alam ko lang nito, ay gusto ko siyang tapusin para maipaghiganti ko si Kute. Walang habas ko tong pinagtataga. Pero sadyang mabilis ang kilos nito kaysa sa akin. Kasi kahit anong gawin ko, hindi ko man lang siya matamaan. Ano? Tatakbo ka na lang ba? Bakit hindi mo ilabas ngayon yung bangis mo? Lumaban ka! Kahit anong gawin mo, Kaloy, hindi ako lalaban sa'yo. Hindi kita kayang saktan. Dahil kaibigan kita. Huwag mong bigkasin ang salitang kaibigan. Kung ikaw mismo, hindi mo alam ang kahulugan niyan. Kahit patayin mo pa ako, hindi ako aamin sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Kaya sana maniwala ka, Kaloy. Huwag kang magpalamon sa galit mo. Hindi pa rin ako tumigil sa pagdaga sa kanya nito. Hanggang sa matamaan ko siya sa balikat, agad tong dumugo. Kaya napatigil ako. Hinawakan nito yung sugat nitong dumudugo. At saka tinignan ako. Bigla akong nakaramdam ng habag. Bigla akong parang naawa. At napaisip kung tama pa ba tong ginagawa ko. Dahan-dahan siyang umatras palayo sa akin. At saka tumakbo papasok sa gubat. Hinayaan ko tong tumakas dahil parang nagilty ako bigla sa ginawa ko. Maya-maya pa ay nagulat na lang ako sa isang tawag mula sa likuran ko. Nang lingunin ko to, si Pastor Eddie yung nakita ko. Hindi ko sinabi sa kanya kung ano yung naganap. Sinabi ko na lang sa kanya nito na naghahanap ako ng talbos kamote para pang ulam namin. Kaya ako nandito sa gawing to. Pauwi na pala to galing sa kapilya at nadaanan niya ako dito. Wala naman tong sinabi sa akin. Kinagabihan, dito ako nagkwento sa mga magulang ko. Sinabi ko sa kanila na alam ko kung sino yung responsable sa pagkamatay ng mga alagang hayop sa lugar namin. Ano? Seryoso ka ba, Kaloy? Si Paeng? Oo, Nay. Seryoso ako. Paano naman nagawa ni Paeng ang bagay na to? Abay, hindi ako makapaniwala. Hindi normal na bata si Paeng, Nay. Ano siya? Ano siya, Kaloy? Sabihin mo. Nagdadalawang isip pa ako nito. Pero kailangan ko na itong sabihin sa mga magulang ko. Kailangan nang mapuksa ang kasamaan ni Paeng. Ayoko siyang mapahamak pero ito lang ang alam kong paraan para mapaalis sila sa sityo namin. Aswang! Aswang sanay! Aswang si Paeng! Siya ang pumatay sa mga alagang hayop natin! Siya rin ang pumatay kay Kute! Ano? Aswang si Paeng! Sigurado ka ba rito, anak? Hindi ba't kaibigan mo si Paeng? Ba't ngayon parang nag-ibang ihip ng hangin? Galit ako sa kanya! Binilog niya ang ulo ko! Sabi niya, hindi raw siyang kumakain ng mga alaga nating hayop dito. Pero ang totoo, siya pala talaga! Kung ganon, tama nga talagang hinala ni Ador at Aduray na may sadimonyo tong si Paeng. Siya nga talaga siguro yung nakita nila noong nakaraang gabi. Abay,
Nakakatakot pala tong batang to. Dito na kumalat sa buong sityo namin ang tungkol kay Paeng. Nagtipon-tipon ang lahat maliban kay Pastor Eddie. Hindi to sumali para itakwil ang pamilya ni Paeng. Nasa loob lang to ng kapilya habang nagdadasal para maging mapayapa ang sityo namin. Dahil mamayang gabi, buo na ang desisyon ng buong sityo na sugurin ang bahay nila Paeng para palayasin sila. Gumawa na rin ang iba ng sulo na gawa sa kawayan. May mga sibat, pana, barel at kung ano-ano pang mga armas na nakahanda na. Ako nito, hindi mapakali sa isang tabi. Palakad-lakad ako habang nag-aalala sa naging desisyon ko. Tama ba talaga tong ginawa ko? Ipinagkalulo ko si Paeng sa mga kasityo ko? Ay, pagsapit ng gabi, nakahanda na ang lahat. Nagtipon-tipon muna silang lahat sa bahay ni Mang Ador. Walang kaalam-alam ang mga magulang ni Paeng. Nasusugurin sila ng mga kasityo namin ngayong gabi. Palihim din naman kasi silang nag-usap-usap para sa plano nilang to. Pumasok na lang ako nito sa kapilya. Hindi ako sumama sa kanila. Para akong iiyak na mababaliw kung tama ba ang ginawa ko. Pero sa tuwing naiisip ko na pinatay ni Paeng si Kute, bumabalik yung galit ko sa dibdib ko. Habang nakasandal ako sa dingding, narinig ko ang boses ni Pastor Eddie. Pastor, ikaw pala. Anong ginagawa mo rito, Kaloy? Hindi ka ba sasama sa kanila? Hindi po, Pastor. Bakit? Hindi ba't ito ang gusto mo? Oo, Pastor, pero nagigilty ako. Hindi ko na lang ang gagawin ko, Pastor eh. Alam mo ang gagawin mo, Kaloy. Nilamon ka lang ng puot at galit, kaya hindi ka nakakapag-isip ng maayos. Nasaan na ba sila? Nandun pa po sa bahay ni Mang Ador. At anumang oras ay susugod na sila sa bahay nila Paeng para patayin sila Paeng, Pastor. Oh, ba't parang nag-aalala ka? Hindi ba't aswang si Paeng at pinatay niya yung aso mo? Opo, Pastor. Dapat nga hindi ako nag-aalala sa kanya eh. Pero itong dibdib ko, hindi ko mapigilang mag-alala sa kanya. Anong gagawin ko, Pastor? Mukhang wala na tayong magagawa, Kaloy. Maski ako, hindi ko na sila kayang pigilan sa gusto nila. Hindi na sila nakikinig sa akin. Wala na ang Diyos sa puso nila. Bahala na. Pinatay niya si Kute at ang mga alagang hayop dito. Kaya kung ano man yung mangyari sa kanya ngayong gabi, dapat lang yun sa kanya. Pero Kaloy, nakita mo ba kung paano pinatay ni Paeng yung alagang aso mo? Dito'y napatigil ako sa tanong ni Pastor Eddie. Hindi ko kasi nakita kung paano pinatay ni Paeng si Kute. Pero ang sabi ko, hindi. Pero nakita to mismo ng mga kaibigan ko. Sapat na yung sugat sa ulo ni Kute para sabihing si Paeng ang gumawa nun. Hindi mismo nakita ng mga mata mo kung paano pinatay si Kute. Paano mo nasabing si Paeng talagang pumatay? Sinakripisyo mo ang buhay ng kaibigan mo para lang sa pagkamatay ng isang asong hindi mo naman nakita kung sino ang may gawa. At naniwala ka lang sa mga dati mong kaibigan. Samantalang hindi ka iniwan ni Paeng sa gubat nang atakihin ka ng malaking bayawak. Pero yung sinasabi mong dati mong mga kaibigan, pinaniwalaan mo kagad kahit minsan ka na nilang iniwan sa kapamakan. Dito na pumasok sa isip ko yung mga kabutihang ginawa sa akin ni Paeng. Bumalik sa alaala ko yung masasayang araw na magkasama kami at yung araw na iniligtas niya ako sa malaking bayawak. Sabi ni Pastor Eddie, kahit gaano pa kapangit at nakakatakot ang mukha ng isang tao, wala pa rin tayong karapatan na husgahan sila hanggang hindi nila tayo sinasaktan. Maya-maya pa ay napasilip kami ni Pastor Eddie sa bintana ng kapilya nang mapansin namin ang mga taong dumadaan. Tila may naggaganap na prosesyon ng apoy sa labas dahil sa mga bitbit nilang sulo. Sigurado akong susunugin nila nito ang bahay nila Paeng. Diyos ko, ano na bang nangyayari sa sityong to? Habang kinakabahan ako sa mga nangyayari, bigla namang bumukas yung pintuan ng kapilya at pumasok yung isa kong dating kaibigan. Umiiyak to na parang may pinagsisisihan. Yumakap to kay Pastor Eddie at saka nakiusap na tulungan siya nito dahil hindi na raw kinakaya ng konsensya niya. Hindi na raw nito kayang itago ang lahat. Dito'y nagimbal ako sa ipinagtapat nito sa amin. Halos gumuho yung mundo ko nang sabihin nitong hindi isang halimaw o si Paeng ang may kagagawa ng lahat ng namatay na mga alagang hayop sa sityo namin, kundi sila. Halos mabingi ako sa ipinagtapat nito kaya nagawa ko tong kwelyuhan at saka itinaas siya. Anong ibig mong sabihin? Sumagot ka! Sagot! Dito'y parang kinalasan ako ng kaluluwa nang banggitin nilang sila ang pumatay kay Kute. Noong gabi raw na yon, balak nilang nakawin yung mga alagang manok namin. Kaso biglang tumahol daw si Kute. Dahil sa takot nilang mahuli sila, tinaga nila si Kute sa ulo. Bagay na ikinamatay nito. At isa pa raw, sila talaga ang may kinalaman sa kaliwat ka ng pagkawala at pagkamatay ng mga alagang hayop dito. Kaya lang nila tinatanggalan ng lamang loob ang mga hayop
dahil gusto nilang iligaw ang mga tao para isipin daw ng mga taga-sityo namin na halimaw o aswang ang umaatake sa mga alaga nila. Ang mga nakuha nilang hayop ay dinadala nila sa bayan para ibenta at ang iba'y dinadala nila sa ilog para lutuin at dito kainin. Kaya lang daw nila nagagawa to dahil na rin sa kakapusan ng pera sa perwisyong dala ng mga rebelde. Mga hayop kayo! Nang dahil sa inyo, ipinagkanulo ko yung taong akala ko na siyang may gawa ng mga kahayupan nyo! Isang malakas na suntok ang binitawan ko nito sa kanya. Kahit nasa loob pa kami ng kapilya, ay sinuntok ko to sa harap mismo ni Pastor Eddie. At hindi ko na naisip yung kabastusan na dulot ko nito. Dali-dali akong tumakbo palabas ng kapilya at saka sumunod sa mga taong pumunta sa bahay nila Paeng. Halos madapa-dapa na ako nito sa pagtakbo dahil sa sobrang dilim ng dinadaanan ko. Mabuti na lang ay malapit lang to sa kapilya kaya nakarating kaagad ako. Pero mukhang huli na ang lahat dahil nang makarating ako sa bahay nila, nagmimistulang bonfire na ang bahay nila Paeng dahil sa laki ng apoy na tumutupok dito. Diyos ko! Ano tong nagawa ko? Wala akong ibang nagawa nito kundi titigan na lang ang bahay nila Paeng na unti-unting nauubos ng apoy. Napaupo ko sa mga nakikita ko. Parang masaya pa ang mga tao sa nakikita nila. Nang makauwi na ako sa bahay, para ako nanghihina. Ano bang ikinatatamlay mo, Kaloy? Dapat nga masaya ka pa eh. Dahil lumayas na yung pamilya ni Paeng. Lumayas? Hindi ba't natupok sila kasama ang bahay nila? Siraulo ka talagang bata ka. Ano kami, kriminal? Eh di nakulong kami kung gagawin namin yon. Nang dumating kami sa bahay nila, wala nang tao. Siguro nakatunog sila sa gagawin namin ngayong gabi. Kaya umalis na lang ang pamilya nila. Ang ibig sabihin, buhay pa si Paeng? Abay oo naman. Sinunog lang namin yung bahay nila para wala na silang balikan dito at umalis na sila. Napayakap ako nito kay nanay. Nagulat pa to sa akin na wala ang lahat ng pag-aalala ko at napawi yung lungkot ko. Pero kinabukasan ng tanghali, dumating yung totoong mga salot, yung mga rebelde. Hindi maganda yung panahon nito. May kalakasan yung ulan at kumukulog pa paminsan-minsan. Gumuguhit din yung kidlat sa kalangitan. Dahil sa masamang panahon, nagmistulang hapon na yung tanghaling to. Sa bawat bintana ng kabahayan, nakasilip ang mga tao sa rebeldeng kumakalat sa labas. Nandito kami ulit! Kagaya ng sinabi namin noong nakaraang buwan. Babalik kami! Sigurado naman ngayon ay may maibibigay na kayo sa amin! Nang walang lumalabas sa bahay para salubungin sila para bigyan ng kailangan nila, ay nagpaputok si Kaberting nito. Halos mayanig ang buong sityo nang magsabay ang putok ng baril sa malakas na kulog. Mga bastos na talaga ang mga nakatira sa sityo na to ah! Ayaw nyo man lang kami pasilungin at bigyan ng kamoting kahoy at kape! Maya-maya pa ay nagsilapitan na yung mga rebelde sa bawat pintuan ng kabahayan. Pero biglang may lumabas sa kapilya, si Pastor Eddie. Berting, ang mga tao rito ay hindi mayaman. Alam mo yan. Maawa ka sa kanila. Maghanap na lang kayo ng ibang lugar para kikilan nyo. Maawa kayo sa mga taga rito. Aba, nandito ka pala, Pastor. Hindi ka pa ba nadalasan na tamo mo sa akin nung nakaraang buwan? O kulang pa yon? Kinuhanan nyo ang alagang hayop nila nung nakaraan. Paano na silang mabubuhay pa kung kukunin din nyo ang mga natira pa? Lumapit to sa kinaroroonan ni Pastor Eddie at saka tinutukan niya to ng barel. Sabi niya kung wala raw tong maiaambag, mabuti pang itikom na lang nito ang bibig niya at bumalik sa loob ng kapilya. Napuno ng takot ang buong sityo nito. Halos lahat ay tahimik habang ang mga dibdib ay kinakabahan sa pwedeng gawin ng grupo nila Kaberting. Ano? Wala bang gustong lumabas dyan para ibigay yung kailangan namin? O gusto nyo pang patayin ko tong pastor nyo dito mismo sa bakuran ng bahay nyo? Kung ayaw nyo mangyari yon, ibigay nyo ang gusto namin! Dito'y lalo akong kinabahan. Nakasilip lang kami ng mga magulang ko sa siwang ng bintana ng bahay namin. Nakita ko na lumapit pa ang dalawang kasama nito para hawakan si Pastor Eddie. Tapos ay hinila nila to para dalhin sa gitna. Pagkarating dito ay pinalo nila si Pastor ng mahabang barel dahilan para mapalihod to sa sakit. Ano? Hahayaan nyo na lang ba tong pastor nyo? Bibilang ako hanggang 3. Kung walang kikilo sa inyo, tatapusin ko ang pastor nyo rito! 1! Nagkatinginan kaming lahat sa loob ng bahay. Nakatutok na sa ulo ni Pastor yung mahahabang baril ni Kaberting. 2! Ano? Wala talagang kikilo sa inyo! Kinasan niya na yung baril nito at saka idiniin sa bungo ni Pastor. Nang matapos niyang banggitin yung huling bilang, dito na ako lumabas at nagsalita.
Hindi ko alam kung anong pumasok sa kokote ko nito. Hindi na ako napigilan ng mga magulang ko nang magsalita na ako. Sandali! Teka! Napatigil silang lahat sa biglaang paglabas ko. Maging si pastor na nakayuko sa lupa ay napatingala sa akin. Hindi makapaniwala ang mukha niya. Dahil sa dinami-dami ng mga tao rito ay ako ang naglakas loob para magligtas sa kanya. Magaling! May nag-volunteer na isang bata. Tingnan mo nga naman. Mas matapang pa tong bata sa mga gurang na taga rito. Halika rito, Totoy. Kaninong anak ka? Anak ko! Kaloy! Hindi ko na pinansin pa si nanay at naglakad na ako papunta sa kinaroroonan nila pastor. Hindi ko alam kung ano yung mangyayari nito, pero hindi ko kayang sikmurahin. Nahayaan na lang si pastor na patayin nila nang walang kalaban-laban. Bumalik ka na, Kaloy. Huwag mong sundin ang mga rebelding to. Hindi, pastor. Sabi nila, kung may haharap sa kanila, hindi ka nila papatayin. Tama po ba ako, Kaberting? Tama, bata. Pumunta ka rito at hinarap kami sa gitna ng ulan dahil may ibibigay ka sa amin. Tama ba? Tama, Kaberting. May ilang mga hayop kami pa sa likod ng bahay. Pwede niyong kunin lahat yon. Talaga ba? Lumapit ka pa rito. Dahil matapang ka, may ibibigay ako sa'yo. Kinakabahan man ako nito, ay lumapit pa rin ako sa kanya. Yung mukha ni Pastor Eddie ay parang nagpapahiwatig tung wag na akong lumapit pa. Pero kung hindi ko to gagawin, baka ikapahamak niya pa. Pagkalapit ko, isang matamis na ngiti ang isinalubong ni Kaberting sa akin. Pero kasunod nito, ay ang malakas na suntok sa tiyan ko ang pinatama nito. Halos lumuwa yung mata ko sa sakit. Agad ako napaluhod habang hinahawakan yung tiyan ko. Rinig ko pa yung sigaw ni nanay at tatay sa likuran ko. Hinawakan naman ako ni Pastor Eddie sa kamay. Umalis ka na, Kaloy. Masyadong delikado tong ginagawa mo. Masyadong malakas ang loob mo para lumapit dito, bata. Kaya tanggapin mo ang mainit na pagsalubong ko sa iyo. Mabuti na lang at malakas yung ulan nito. Kaya hindi nila kita yung luhang tumutulo sa mga mata ko. Sa sobrang sakit nga ng pagkakasuntok sa tiyan ko, ay napapiga na lang ako sa putikan. Parang gusto ko silang gantihan at pagpapatay ng mga oras na to. Pero wala akong kakayahan para gawin yon. Tumayo ka, bata. At dalhin mo kami kung saan ang mga lagang hayop nyo. Hindi ko alam pero bigla na lang ako nakaramdam ng kakaiba sa paligid namin nito. Para bang may malupit na matang nakatitig sa amin na handa na tong sumugod sa kahit anumang oras. Napatingin ako sa bandang kagubatan hanggang biglang nagsiliparan yung mga uwak dito kahit umuulan. Hindi to normal, kaya sigurado akong may paparating na kung ano. Naririnig mo ba ako, bata? O pasasabugin ko na lang ang ulo mo? Lumakas yung boses ni Kaberting pero hindi ko alintana to. Ang mas labis na pinagtutuunan ko ng pansin ay yung malakas na presensya sa paligid namin nito. Maya-maya pa ay iilang mga yabag ng paang narinig ko na mabilis na dumadaan sa amin. Hindi to pansin ng mga rebelde dahil abala sila sa amin. Hanggang sa isang malaking aso na lang ang nakita ko na nakatayo sa hindi kalayuan namin. Kulay itim to at namumula ang mga mata at hindi ordinaryo ang sukat nito. Lahat kami napatingin sa asong to kasi hindi to isang normal na aso lang na makikita mo lang sa mga kabahayan. Maging si Pastor Eddie nito'y nagulat sa malaking aso. Pero nang titigan ko to ng maigi, naisip kong pamilyar sa akin ang itsura nito. Paeng? Anong pinagsasabi mo? Ang asong ba yan ang tinutukoy mo? Ang mga baril nilang kaninang nakatutok sa amin ni Pastor Eddie ay inilipat nila sa nakatayong asong hindi gumagalaw. Sumigaw pa yung isang rebelde nito na hindi na raw sila lugi sa pagbaba nila rito dahil mukhang may kaldereta raw silang pupulutanin mamaya. Agad na nagsitawanan yung mga kasamahan nito pero agad din naman silang tumahimik nang mag-umpisa ng maglakad papalapit sa amin ng asong to. Kita ko sa mukha ni Kaberting na tila nakaramdam to ng takot at kaba habang ang mga kasama niya ay hindi alintana ang dalang panganib ng nilalang na to. Barilin nyo na nga ang asong yan! Nakakasura ang pagmumuka! Habang papalapit to sa amin ay pabilis ang lakad nito hanggang sa umalingaw na ang malakas na putok ng mga barel. Tinamaan yung aso ng sunod-sunod na putok pero parang hindi to tinatablan ng bala at nakuha pa nitong magpatuloy sa paglalakad. Hanggang sa tumakbo na to ng mabilis, mukhang si Kaberting yung target nito. Nagpaputok na rin si Kaberting nito. Pero hindi man lang tinatablan yung aso. Nang makalapit to, agad na sinunggaban niya ang braso ni Kaberting. Sa lakas ng kagat nito ay naputol yung kaliwang kamay nito. Dumanak kagad ang dugo sa tubig, ulan at putikan. Tayo na, Kaloy! Tara na! Dito na ako hinila ni Pastor para tumakas. Pumasok kami sa kapilya
at sa bintana na lang kami sumilip. Wala pa rin tigil yung putukan ng baril nito. Pero ang mas nangingibabaw sa mga oras na to ay yung malalakas na palaho ni Kaberting. Dahil nahulog yung baril niya, hinugot niya nito yung itak niya at saka tinaga yung malaking aso. Tinamaan to sa dibdib kaya bahagyang ininda niya to. Tagay nyo! Mukhang tinatablan siya ng itak! Hawak-hawak ni Kaberting yung pinagputulan ng kamay niya hanggang sa lingunin ng malaking aso yung ibang kasapi ng rebelde. Yung iba'y natutumba na lang sa tuwing kakagatin ng aso. Animo yung malalaking buto na pinanggigigilan ng aso ang mga to. Dinampot ni Kaberting yung baril nito kahit hirap na siya at saka tumakbo para tumakas. Tumatakas si Kaberting, Pastor! Papasok na to sa gubat pero sabi ni Pastor, delikado kung susundan namin si Kaberting dahil baka atakihin din kami ng malaking aso. Pero sabi ko, mukhang hindi gagawin ng malaking aso yon dahil ang asong yon ay mukhang si Paeng. Ano? Si Paeng ang asong yan? Hindi ako maaaring magkamali, Pastor. Si Paeng lang ang gagawa nito. Habang inaatake ng malaking aso yung mga rebelde, hinabol ko si Kaberting. Dala ko nito yung sibat na ginawa ng taga-sityo namin na ginamit nila para palayasin ang pamilya ni Paeng. Kailangan kong wakasan ang buhay ng rebeldeng pinuno nila. Hindi ako nakita ng mga taong pumasok sa gubat dahil sa likod ng kapilya ako dumaan. Nakita ko kagad yung mga bakas ni Kaberting dahil nagkalat dito ang mga dugo nito sa dahon at ang mga yapak ng paa nitong nakamarka sa putik ng lupa. Maya-maya pa ay natatanaw ko na yung likuran nito. Binilisan ko yung takbo ko nito para sibatin to. Pero nang akmang sisibatin ko na siya ay bigla tong lumingon kaya pinaputukan niya ako. Kaya napatalon ako sa mga damuhan. Pagtayo ko, hindi ko na siya makita nito. Ano Kaberting? Nababahag na ba yung buntot mo? Lumabas ka dyan! Bigla ako nagulat nang biglang may humampas sa ulo ko. Saka ko lang nalaman na kanyon na pala to ng baril ni Kaberting. Masyado kang madaldal bata! Talagang sinundan mo pa talaga ako rito. Tunay kang ang matapang. Bagay kang ang maging rebelde. Pero sa pagkakataon na to, hindi na muna kita bubuhayin. Sa susunod na buhay na lang kita isasali. Pero nang akma niya nang papuputukin yung baril, biglang kumaluskos yung damuhan sa paligid at biglang lumabas ang mabangis na aso. At agad niyang sinugod si Kaberting. Sinakmal nito yung ulo ng pinuno ng rebelde at hindi na nito nagawa pang kalibitin yung gatilyo ng baril niya. Paeng! Ikaw ba yan? Tumingin to sa akin ng ilang segundo at saka inangilan ako. Pagkatapos ay tumakbo na to ng mabilis palayo sa akin. Hindi ko man nakita yung totoong mukha niya. Alam kong si Paeng yun. Pero lungkot ang nangibabaw sa akin ito. Dahil sa kabila ng ginawa ko, iniligtas pa rin niya ako. At ang pinakamatindi pa rito, iniligtas niya yung buong sityo na tumakwil sa kanya. Dito ko napagtanto na mabuti ang puso ni Paeng at totoo ang lahat ng sinabi niya sa akin noon. Matapos ang madugong hapon na yon, hindi na nagpakita si Paeng sa amin. May iilang nakatakas na mga rebelde pero marami ang nasawi, kabilang na ang pinuno nilang si Kaberting. Dahil sa nangyaring to, ang sityo namin ay kinatakutan ng mga rebelde dahil sa pag-aakalang may malaki at mabangis na aso ang palaging magliligtas sa amin. Kaya ako nakwento to ay dahil sa pagkakamali ko noon. Binalot ako ng galit at gumawa ng isang desisyon na hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko pa rin. Dala-dala ko pa rin yung galit sa puso ko para sa sarili ko. Dahil nawalan ako ng tunay na kaibigan noon, naging katulad din ako ng mga taga-sityo namin. Mapanghusga. Kaya kung sakaling buhay pa si Paeng hanggang sa ngayon, at kung makarating man sa kanya to, humihingi ako ng paumanhin sa nagawa ko. Sana magkita pa tayo. Pero kung hindi man tayo umabot sa puntong yan, sana mapatawad mo ko. Dahil hindi ako naging tunay na kaibigan sa'yo. Salamat sa pagligtas mo sa buhay ko, Paeng.